Nagulat ang pinuno ng tribong Kahoy, Wood Tribe Chief, at nasabi, Ito ay Noon lamang napagtanto ng pinuno ng tribong Halimaw, Beast Tribe Chief, kung gaano kalala ang sitwasyon. Sa ilalim ng banta ng napakalaki at nakakatakot na anyong ito, ang Heavenly Emperor Dharma aspect ni Junlin, kami ay talagang napakaliit. Ang taong ito ay hindi namin kayang labanan. Sino ba talaga siya? Si Ouyang Feng naman, nakasalukuyang nakikipaglaban sa mga halimaw, ay nakita rin ang Heavenly Emperor Dharma aspect ni Junlin at nabigla. Ito ay isang Dharma aspect divine ability, at mas malakas pa kaysa sa Dharma aspect ni Master. Suan kong Sino ang gumamit nito? Si Chen-jun, Junlin ba? Nakita rin ni Hong Chen ang Dharma aspect at nagdilim ang mukha. Bakit may lumitaw na ganoon kalakas na Dharma aspect? Kahit ang mga eksperto sa Central Domain, kapag ginamit ang kanilang Dharma aspect, mas maputla ang kulay kaysa sa nasa harapan natin. Mapapasuko lang tayo. Ngunit, isa na naman ba ito sa kanyang mga pamamaraan? Gaano pa ba karami ang kanyang itinatago? Samantala, si Junlin, na puno ng kapangyarihan, ay sumigaw, narito ang Heavenly Emperor. Sino pa ang maglalakas loob na lumaban? Papatayin ng walang tanong. Ang pinuno ng tribong bato, Stone Tribe Chief, ay sumugod muli at sumigaw sa iba, mga kasama. Isakripisyo ang buhay laban sa kanya. Ngunit pagkatapos lumipad ng kaunti, natigilan siya. Nang lumingon siya, nakita niyang ang lahat ng ibang pinuno ay nanginginig sa takot dahil sa presensya ni Junlin. Napahinto ang pinuno ng tribong bato at nasabi lang, kay kayo. Tumingin si Junlin sa pinuno ng tribong bato at mumisi, batong ulo, ikaw ang pinakamatigas dito, ha? Itinuro ng isang daliri pababa ng Heavenly Emperor Dharma aspect gamit ang teknik na Tithinle, Heaven Sundering Finger. Agad na nadurog ang pinuno ng tribong bato at sumigaw ng ihindi. Nang makita ang mga nagkalat na piraso, natakot ang pinuno ng tribong Kahoy at sumigaw, ano ito? Sobrang nakakatakot. Ang pinuno ng tribong Halimaw ay mabilis na nagsalita para iligtas ang sarili. Ginoong Tianjun, Junlin, inaamin kong medyo nagpadalos-dalos kami kanina. Itigil na natin ang laban. Hindi kailangang magpatayan tayo. Ngunit bilang sagot, ibinagsak ng Heavenly Emperor Dharma aspect ang dambuhalang palad nito. Nakita ng pinuno ng tribong Halimaw na wala ng pag-uusap at tinanggap ang kapalaran, sumisigaw, hayop kang tao. Napakasama mo. Hindi ka patatawarin ng tribo namin. Sumagot lang si Junlin sa mga malapit ng mamatay, mga hangal, anong pinagsasabi nyo? Kung kaya nyo akong talunin, dapat pinatay nyo na ako agad. Bakit kailangan pang humingi ng tigil putukan? Pag-iisip ni Junlin, malakas talaga ang Heavenly Emperor Dharma aspect. Pero, isang gamitan lang nito, naubos ang 80% ng aking ILS, mana spiritual power. Kailangan kong mag-ingat sa paggamit nito sa susunod. Tumingin siya sa malaking hukay sa harapan niya at sinabi, sige, oras na para kunin ang disipulo ko. Nang tingnan niya kung nasaan si Baek Xiaoxi, nagtaka si Junlin. Nasaan ang magiging disipulo ko? Itong daga na to. Kasasabi ko lang na mukha siyang masunurin, tapos tumakas habang tinutulungan ko siyang makipaglaban. Samantala, si Baek Xiaoxi, ay tumatakbo para iligtas ang sarili, humihingal ng malakas ngunit patuloy pa rin sa pagtakbo habang iniisip, nakakatakot. Yung halimaw na may dalawang paa, tao, na iyon ay talagang nakakatakot. Yung anyo, Dharma aspect, na iyon, halos mabasag ang puso ni Tie sa takot. Kahit tinulungan mo si Tie, mas nakakatakot ka pa kaysa sa 6 na masasamang iyon. Habang tumatakbo, naramdaman niya ang sugat sa katawan niya. Pero, yung sugat mula sa masamang batong ulo na iyon, parang hindi masakit ngayon. At saka, si Tie hindi pa ako nakatakbo ng ganito kabilis. Dahil kaya ito sa prutas na yon. Sobrang mahiwaga. Biglang nanlaki ang mata ni Tie. Bakit bigla akong nakaramdam ng takot? Parang nararamdaman kong darating yung halimaw na may 2 paa para hulihin si Tie.
Mabilis na lumipad si Ye Junlin na parang palaso at tinanong ang sistema, nasa unahan lang ba ang daga? Sumagot ang sistema, tama, host. Magpatuloy ka. Malapit mo na siyang maabutan. Narinig ito ni Ye Junlin at bahagyang ngumiti. Nakakatakbo ang daga na to, malamang dahil sa Daluo Immortal Physique. Kung wala akong sistema, nakatakas na siya. Kapag nahuli ko siya, hindi pwedeng pakawalan ng ganoon kadali. Si Bai Xiaoxi ay tumatakbo pa rin ng mabilis. Naku! Bakit palapit siya ng palapit? Ang laki ng gubat, paano niya nalaman kung nasaan si Tie? Sa isang iglap, si Ye Junlin, na napapalibutan ng nagniningas na aura, ay lumitaw sa harapan ni Bai Xiaoxi. Si Tie, na duwag, ay agad na napaiyak at nanlambot sa takot. Hinawakan ng Dharma aspect ang buntot ni Bai Xiaoxi at itinaas ito. Humagulgol si Tie, ayaw mamatay ni Tie. Tumingin si Ye Junlin na may madilim na mukha at tinanong, hindi ba't sinabi mong magiging baka at kabayo ka, magiging tapat na lingkod? Bakit ka tumatakbo? Nanginginig na sumagot si Bai Xiaoxi, yun po kasi kanina sobrang nakakatakot ang presensya ni Master. Hindi kinaya ni Tie kaya natakot at tumakbo. Baka gusto rin po kainin ni Master si Tie. Lalong kumunot ang noo ni Ye Junlin pero may bahid ng ngiti, hinawakan ang pisngi nito. Karne ng baka at kabayo, nakakain ko na. Pero karne ng daga, hindi pa. Mukhang hindi naman masama, ano? Lalong natakot si Bai Xiaoxi at mabilis na tumanggi, maasim po ang laman ni Tie. Sobrang hirap at hindi masarap kainin. Sigurado pong nagkakamali lang kayo ng pakiramdam. Saka kapag kinain nyo, uutot po kayo ng mabaho. Pero habang nagsasalita si Bai Xiaoxi, lalong naging interesado si Ye Junlin at tumawa ng tsikikike. Habang sinasabi mong mahiwaga, lalo akong nagiging interesado na tikman. Halika rito, Nye. Narinig ito ni Bai Xiaoxi at natakot ng husto, halos lumabas ang kaluluwa sa katawan. Nakatingin sa kawawang si Bai Xiaoxi na nakabitin, hindi mapigilan ni Ye Junlin na matawa. Ang nasa katawan nito ay ang pinakamalakas na physique, ang Daluo Immortal Physique, pero sobrang duwag naman. Hindi nakapagtataka. Kanina nakita akong nakikipaglaban, natakot at tumakas. Kinuha niya si Bai Xiaoxi gamit ang dalawang kamay at pinisil ang mga pisngi nito. Pero medyo cute din siya. Sige na nga. Mag-aalaga na lang ako ng daga bilang pet. Makalipas ang 2 oras, gabi na. Inilapag ni Ye Junlin si Bai Xiaoxi sa tabi habang siya ay nag-ihaw ng karne at nagluluto ng sabaw. Nagising si Bai Xiaoxi dahil sa mabangong amoy. Pinikit niya ang mata at tumulo ang laway. Ang bango. Hindi pa pala patay si Tie. Ngunit nang makita ang malaking kaldero ng sabaw, napasigaw siya sa takot at umatras. Kaldero. Ang laking kaldero. Huwag mong sabihin. Tumingin si Ye Junlin at naiinis na sinabi, lumapit ka rito ng maayos. Huwag mo akong hintayin kunin ka pa. Ayoko nang maglaro ng pusa at daga. Nag-alinlangan si Bai Xiaoxi habang nakatingin sa apoy. Inabutan siya ni Ye Junlin ng isang tuhog ng karne. Tingnan mo itsura mo. Heto, para sayo. Kinagat ni Bai Xiaoxi ang karne at hindi mapigilang purihin ito. Ang sarap. Salamat. Anong karne ito? Ngayon lang ako nakakain nito. Sobrang sarap. Sinabi ni Ye Junlin na karne ito ng kuneho. Nang marinig ito ni Bai Xiaoxi, medyo nalungkot siya. Ang cute ng kuneho, bakit mo kinakain ang karne ng kuneho? Sumagot si Ye Junlin na may mapanuksong ngiti, hindi kakainin ang karne ng kuneho. Baka naman karne ng daga ang gusto mong kainin ko. Agad na nataranta si Bai Xiaoxi. Ah, huwag po. Hindi masarap si Tie kumpara sa karne ng kuneho. Mas mabuti pa pong karne na lang ng kuneho ang kainin. Pwede bang humingi pa ng isang piraso si Tie, Master? Ngumiti si Ye Junlin. Pwede. Pero bago yon. Hindi lang ako ang master mo, gusto ko ring maging
formal master teacher mo. Payag ka ba? Nagulat si Baek Xiaoxi at nabigla. Yun. Si Chie na walang kwenta, pwede bang maging disipulo nyo? Saka hindi ba mapanganib maging disipulo nyo? Naiinis si Ye Junlin sa dami ng tanong nito pero ipinaliwanag ang mga benepisyo na parang networking agent. Bilang disipulo ko, makakakain ka kahit anong gusto mo. At kung may panganib, nandito si Vice, your master, para protektahan ka. Ganitong klaseng magandang pagkakataon, sigurado ka bang ayaw mo? Tuwang-tuwang tumalon si Baek Xiaoxi. Gusto po. Gusto po. Gusto ni Jie maging disipulo ni Senior. Paborito ni Jie ang sumandal sa malaking bundok, malakas na tagapagtanggol. Tumayo si Ye Junlin na may mala-immortal na tindig. Kung ganoon, bakit hindi ka pa yumuko sa iyong ngayon? Agad na yumuko si Baek Xiaoxi. Disipulo Baek Xiaoxi, nagbibigay galang kay Aen. Sa sandaling iyon, tumunog ang sistema, ding. Binabati ang host sa pagkumpleto ng misyon na tumanggap ng disipulo. Gantimpala, Divine Ability, Supreme 5 Extreme Samsara Great Annihilation Technique. Supreme 5 Extreme Samsara Great Annihilation Technique, walang hindi kayang wasakin, walang hindi kayang sirain. Kayang magdulot ng malawakang pinsala. Ding! Natukoy ang innate talent aptitude ng disipulo. Ang sistema ay nagbibigay ng isang kopya ng Daluo Dao Scripture. Ding! Lahat ng gantimpala ay naipamahagi na. Inaasahan na ang host at disipulo ay magmamahalan at magtutulungan. Huwag kailanman pagmamalupitan ang maliliit na hayop. Narinig ni Ye Junlin ang huling paalala ng sistema at napangiti ng pilit. Isa na namang mahusay na killer move. Magaling, magaling. Pero sistema, dapat bawasan mo na ang pag-aalala sa mga hindi importanteng bagay. Sa taas ng aking moralidad, paano ko magagawa ang ganoong bagay?